Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. O siya'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia. Lapit sa hari natin, purihin luwat hating biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sasalay hanguin. Alleluia, Alleluia. Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Lulogin, lulogin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia. Diyos na maawain, Angeles sa kaligtasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia. Diyos, purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, at ang kanyang kalwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Mangagsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid baga sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan, Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ang lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Hayo na po at atin ang pasimulang papurihan ang Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi. Una po nating awitin ang bilang 10 sa atin pong mga imnaryo. Gawin mo, O Ama, kami tumalaga sa banal naming pagsamba. Tuwin ay purihin ka, Espiritong banal, sa aming itamlaw, pusong tigib kasalanan, ay linising tunay. Buhay namin ngayon ay laging linggatong hukumin mo, Panginoon, nang wag maparol. Kaming naiisan, padalhan ng ilaw, upang ngayon aming kamtan, Espiritong banal, ng aming masunod, kanang mga utos sa aming ipagkaloob, ang iyong pagkuko at sa kawasan kami isanggalan sa aming mga kaaway, upang di maligaw. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Susunod po nating awitin ang bilang 8 sa atin pong mga imnaryo. Ako'y dayuhan na naghihintay sa pagdating ng
dayuhan, ang kalagayan ko sa sanglibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Sa paglalakbay, huwag mang lumaybay. Ang kalungkot ay panandalian lang. Doon sa ating bayan, paroroon. Di naluluha at mananamitan. Manglalakbay, isang dayuhan, ang kalagayan ko sa sanglibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Bagay ng lupa, huwag mong mamasdan, pagkat lahat ay mapapawing tanan. Ang kabanalan, siyang pagpilitan. Ito ang bagay na di mapaparam. Manglalakbay, isang dayuhan, ang kalagayan ko sa sanglibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Lang, Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po, pinaglingkuran ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Inaawaan, kinahabagan mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila sa bunton ng karamihang mga tao sa huling araw. Inilagay mo po sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na natatangi at nag-iisang iglesia na itinayo mo po dito po sa sanglibutan.
Pinaglingkuran ka po nila ng buong puso, buong lakas hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, pagkatapos pong magpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, pumupurit sumasamba sa iyong marangal at malinis mo pong pangalan, mula po sa aming mga sariling tahanan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na kaitaasan. Wala pong sawa, Ama, ipinaiilang lang namin ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal, sa maraming mga araw na muli mo pong ipinarana sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, nilipos mo kami ng buhay, kagaling at kalakasan. Patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. At maraming salamat ng higit sa lahat. Hindi mo po kami nalilimutang pakainin at painumin ng iyong mga banal, dalisay mo pong mga aral, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Sinasamba ka po namin, pinupurit niluluwalhati namin ang pangalan mong Kristo Jesus, sa espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang Banal, kung kami po nagkulang na nagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, at tulungan mo nawa na sa Huwebes ng gabing ito, ikaw po sanang muli ang tumindig sa aming mga kalagitnaan, ikaw po sana ang magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong pinakamangmang at pinakawalang kakabukabuluhan mo pong alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, langkapan mo rin po sana ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig. Gawin mo po sana siyang unang-unang sumasampalataya sa lahat ng kanyang mga iniaaral, at kung mapakinggan namin at ng lahat ng kinauukulan, Ama naming Diyos, magkaroon kami ng banal na takot sa iyo at sa iyong mga salita't palatuntunan. Ang mga aral mo'y magamit naming tulad sa isang matalim na tabak na may 2 talim at makapangyarihan, sapat makapigil ng aming masasamang kalikasan, magamit naming pananggalang sa lahat ng suligi ng kadiliman, hanggang maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, habang kami nagsisipakinig, banalin mo po sana ang bawat isa sa amin. Dalawin mo po maging ang marami naming mga kamag-anakan, kaibigat, kapatiran at mga mahal sa buhay na naroroon po sa mga bahay pagamutan at ang iba'y nararatay sa banig ng sari-saring karamdaman. Pagalingin mo sana, Ama, palakasin, dagdagan pa ng maraming mga araw, makasama rin naming naglilingkod sa iyo hanggang sa huling hibla ng aming mga hininga dito po sa magulo at mandarayang sanglibutan. Huwag mo rin po sanang pababayaan na patuloy mo nawang bubuksan sa aming lahat ang mga magagandang pintuan ng kapalaran. Tutulungan mo po kaming magkaroon ng kalutasan ang lahat ng aming pang-araw-araw na mga suliraning pangkabuhayan, at sa Huwebes po ng gabing ito'y lubos ang aming pananampalataya. Tinatanggap mo po ang aming maiksing mga pananalangin at pakiusap. Kami po iyong babasbasan at bebendisyonan sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Po naming mga kasama sa ating mga paglilingkod sa Panginoong Hesukristo, una na nga po sa atin munang sariling sangbahayan, Charity Begins at Home. Tawagin na po natin ang lahat ng ating mga kasangbahay at kuhanin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ihanda na po natin ang ating mga pakikinig sa banal na paksa na inihanda po sa atin ng Panginoon para atin pong pag-aralan, pakinggan sa Huwebes po ng gabing ito. Kunin po natin ang ating Bibliang Ingles. Unahin po nating basahin sa
Psalm, sa kanya pong chapter 46 and the verses 1, King James Version. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Biblia Tagalog po, 1905 version, awit 46:1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Wala rin pong pagbabago sa Ingles o sa Tagalog man. At dito po ay maliwanag na ibig ng Diyos na ating maunawaan na maliban po sa Diyos, wala na po tayong dapat kilalanin pang ampunan, kalakasan, at saklolo na laging nakahanda sa atin sa anumang mga kabagabagan. Upang ito po ay ating maliwanagan, ayon po kay Propeta David, sino po baga ang Diyos na dito ay kanyang tinutukoy? Sapagkat marami pong nakikilalang mga Diyos ang mga tao sa sanglibutan. Kunin na po nating halimbawa yung mga pagano, yung pong mga reliyon na hindi po mga Kristiyano. Sila po merong tinatawag na mga inanyuan, mga larawan, tulad po ng larawan ng nasa kaitaasan, buwan, araw, bituin. O kaya naman, katulad po ng mga anyo ng mga hayop at nating mga tao. Marahil ay natuturol na ninyo, alam na ninyo ang ibig kong sabihin. Meron nga pong tinatawag na mga Diyos-Diyosan ang mga inchik. Meron silang larawan ni Confucius, nagtuturo ng kanilang relihiyon na Taoism. At yung mga taga-India, meron silang Hinduism, at meron ding tinatawag na Buddhism, na kung saan larawan naman ng isang tao na si Buddha ang kanilang sinasamba. At ang simbahang kinagisnan, alam natin, meron silang Mama Mary, meron silang Santo Niño, meron pa silang mga papa sa Roma, meron pa silang Kalunsad, Lorenzo Ruiz, Christopher, na ang balita po tinanggalan na ng kapangyarihan, na ano ba't ang mga tao gumagawa ng kanilang mga Diyos, kinikilala nila na ito ang kanilang magiging tanggulan, ito ang magliligtas sa kanila sa lahat ng mga kabagabagan. Ngunit dahil tayo po ay kumikilala sa itinuturo ng mga banal na kasulatan, at ang atin nga pong paksa ay hinalaw natin sa aklat ni Propeta David, 46:1 ng mga awit, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Sino nga po baga itong Diyos na ito na ipinakikilala ni Propeta David? Pabayaan po natin si Propeta David ang magpaliwanag. Basahin po natin ang kanyang aklat na isinulat, aklat ng mga awit, sa kanya pong 115:2, 3 at 9. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. At dito po may tinutukoy si Propeta David. Bakit sinasabi ng mga bansa, saan nandoon ang kanilang mga Diyos, ang kanilang Diyos? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag na ang maraming mga bansa, tila ang kanilang mga Diyos hindi sumasagot, o ang kanilang mga Diyos
hindi nalalaman ng mga tao kung saan naroon ang kanilang mga Diyos. At sa 115:3, ayon naman kay Propeta David, ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Napakaganda po nito. Ang Diyos daw po ni Propeta David, pag binabanggit po si Propeta David, siya po ay Israelita. Siya nga po ay mula sa angka ng Huda at alam natin, si Propeta David ipinakikilala na isang kaibigan ng Diyos. At para sa Diyos, walang katulad si Propeta David. Ang aming Diyos, ayon kay Propeta David, ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon, sa Diyos, siya, kanilang saklolo at kanilang kalasag. Ang Diyos ng mga Israelita, ayon kay David, ito po ang Diyos na nasa langit. At ito po, saklolo. Ito po, kalasag. At ito nga po ang tinatawag na ampunan ng tinatawag na mga anak o mga banal ng Diyos. Kaya nga sa ating paksa, Aklat ng Mga Awit, ayon kay David, 46:1, ang Diyos ay ating ampunan, kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, itong ipinakikilala ni Propeta David na Diyos ng Israel, Panginoon ng Israel na nasa langit, ano ang pagpapaliwanag ng Panginoong Hesukristo mismo tungkol sa Diyos na nasa langit? Mateo 22:31, datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi baga ninyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos? Ang Diyos pa lang magpapatunay, ayon sa Panginoong Hesukristo, na nagsasabi, 22:32, ako ang Diyos ni Abraham. Ito pong Diyos na nasa langit, na Diyos ng bansa ng Israel, ito pala ang Diyos ni Abraham. Alam natin kung sino si Abraham. Ito ang pinanggalingan ng bansa ng Israel. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Dito po'y napaka maliwanag. Ang Diyos na ipinakikilala ng mga santong sulat, ang Diyos ng Israel na nasa langit, na siyang tanggulan, na siyang nagbibigay ng lakas, na siyang saklolo sa lahat ng kabagabagan, sa kanyang mga lingkod. Ito pala ay Diyos ng mga buhay. At kung sino nga po yung tinutukoy ng mga buhay dito, wala pong iba, yung mga unang mga banal. Una na nga po si Abraham, si Isaac, si Jacob, lahat ng mga anak ng Diyos na tapat sa kanilang paglilingkod. Yan po ay mga buhay sa paningin ng Diyos. Kaya nga sinasabi rin ng banal na kasulatan, kung ang tao man na naglingkod ng buong katapatan sa Diyos ay patay na, ang mga taong yun natutulog lamang. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Marta, nang sabihin ng Panginoon, pupunta tayo sa libingan ni Lazaro at akin siyang bubuhayin o akin siyang gigisingin. Sinabi ni Marta, Panginoon, 4 na araw nang nalilibing ang aking kapatid na si Lazaro, nabubulok na. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesukristo, si Lazaro ay hindi patay. Si Lazaro ay natutulog. Ang ibig sabihin, ang isang lingkod ng Diyos, mamatay man siya, siya ay natutulog lamang, siya ay buhay. Mga tagapakinig po namin. Ngayon,
Meron pa po bagang ibang mga Diyos na ipinakikilala ang Biblia at anong uri ng mga Diyos sila? Nabanggit ko na po sa inyo kanina, ito'y wala sa Biblia. Wala naman sa Biblia yung mga Buddhist, yung mga tinatawag na Confucius, wala naman yung mga Zoroastro, wala naman yung kung ano-anong mga Diyos-Diyusan na ginawa ng mga tao tulad ng simbahang kinagisnan. May Lorenzo Ruiz, wala naman sa Biblia yan. Ngunit ang Biblia, may pinakikilala ba na ibang mga Diyos? Basahin po natin, balikan natin ang awit 115:2. Bakit sasabihin ng mga bansa, mga tao, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Nasaan daw ang Diyos nila? Alam naman natin, napakaraming nga pong nangyayari sa balat ng lupa. Napakaraming kalamidad. Ayan, kailan lang lumindol ng malalakas, sunod-sunod. Sa Visayas, sa Mindanao, kailan lang umulan ng malakas, nagkaroon ng mga tsunami, maraming nagiba na naman ng mga bahay. Sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. At ang maraming mga tao nagtataka kung bakit ipinahihintulot ng Diyos na malunod yung kanilang mga mahal sa buhay, mawasak yung kanilang mga ari-arian. Kaya sinasabi nila ng mga bansa, saan ba nandoon ngayon ang kanilang Diyos, ang ating Diyos? Tila baga hindi napapakinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. At sa halip na sila nga ay dinggin ng Diyos, lalong maraming problema, lalong maraming suliranin, lalong maraming kalamidad ang sinasapit ng halos buong sanglibutan. Ayon po sa nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang tanong nga po natin ay meron po bagang ipinakikilala na ibang mga Diyos ang banal na kasulatan bukod sa mga Diyos-Diyusan na hindi naman nakalagay sa Biblia tulad ng Buddhist, Confucianism at kung ano-anong mga iba't ibang reliyon na hindi binabanggit sa banal na kasulatan. Aklat ng mga awit 115:4. Ito po. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Literal po ito, pilak at ginto. Kaya nga, nakakakita tayo dyan ng mga anyo ng isang taong nakapako sa krus. Ginawa sa purong ginto, ginawa sa purong pilak, at ang marami pa, meron pang mga borloloy na mga mamahaling mga bato, at yun po ang kanilang ginagawa at sinasamba bilang Diyos nila. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Bukod pa rin sa mga tao na ang dinidiyos ay yung kanilang kayamanan. Akala nila, maililigtas sila ng kanilang kayamanan, lalo na nga po yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Literal ang kanilang Diyos, yung kanilang ari-arian, yung kanilang pagiging makapangyarihan. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Eto, yari, ginawa ng mga kamay ng mga tao. 115:5 hanggang 6. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangakapagsasalita. Mga mata meron sila, ngunit sila ay hindi nangakakakita. 115:6. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong meron sila, hindi sila nangakakaamoy. Sa 7, meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa meron sila, ngunit hindi sila nangakakalakad, ni nangagsasalita man sila sa kanilang mga ngala-ngala. Alam na po natin kung sino ang tinutukoy dito. Ni Propeta David. Panahon pa nga po ni Propeta David, panahon pa ng bansa ng Israel. Alam naman natin ang kasaysayan na magkaroon na ng mga hari ang bansa ng Israel. Yung mga hari mismo naging pasimuno sa paggawa ng mga binubong, mga bulong, mga baka, mga reyna ng langit. Ginawa nila mula sa kahoy, sa pilak, sa ginto, sa tanso, at kanilang ipinagpuprosesyon.
Jeremias Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 18, basahin ninyo. At ito nga ang dahilan kung bakit itinakwil ng Diyos ang kanyang sariling bansa. At sa galit ng Diyos, pinag-utusan pa si Propeta Jeremias, huwag mo nang ipanalangin, huwag mong ilakas ang panalangin mo patungkol sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan. At sa 115:8, ano ang masama na ibinubunga sa mga tao na ang pinaglilingkuran ay ang mga larawan na inukit mula una na nga sa mga ginto, sa mga pilak, sa mga kahoy, sa mga marmol, at sa iba't ibang mga materya. 115:8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Sipin mo yan. Pag ikaw pala'y sumasamba kay Mama Mary, kay Santo Niño, kay Kalunsad, sa mga anyo, mga larawan ng mga papa sa Romang matagal ng mga patay, maging sa mga apostol na matagal ng mga patay, may mata hindi kayo makakita, may ilong hindi kayo makaamoy, may tenga hindi kayo makarinig, may kamay at paa, hindi naman kayo makapagligtas. Kailangan pa kayong buhatin, kailangan pa kayo ang ililigtas. Hindi kayo makapagligtas ng kahit na isang kaluluwa ng sino mang tao. Sa mga tuwid, mga magulang, iyan ang napakaliwanag na paghahalintulad ng Diyos ng bansa ng Israel. Ang ayon kay David, ang aming Diyos, ang Diyos na nasa langit. Siya ang aming tanggulan. Siya ang aming saklolo sa lahat ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Ngunit, ang mga Diyos-Diyosan ng mga tao na nagsisigawa, lalo na nga ang mga nagsisigawa nito, ay magiging katulad nila, magiging damdam sila. Mga walang pakiramdam, hindi makaunawa, at lalong hindi nila matatanggap ang katotohanan na dapat sana yung tunay na Diyos ang kanilang paglingkuran. Ngayon, ayon po sa mga banal na kasulatan, tunay po baga naman na ang Diyos na buhay na ito, na siyang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ay maaasahan nating mga tao bilang tanggulan at saklolo sa lahat nating mga kabagabagan. At bakit? Bakit natin maaasahan ang Diyos na buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob o ng bayan ng Israel? Pabayaan ninyo ang propetang si Jeremias ang magpaliwanag. Buksan ninyo ang aklat ni Jeremias 32:27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ito po. Ito palang Diyos na nasa langit. Ito pala ang Diyos ng lahat na tao. Sa katotohanan po, ang ibig lang sabihin nito, Katoliko ka man, Protestante ka man, Komunista ka man, Demokratiko ka man, Pilipino ka man, Amerikano ka man, Inchi ka man, anumang uri ng tao ka, lalaki ka man o babae ka, mga tagapakinig, mahirap ka man o mayaman ka, sa katunayan po, sa 32:27 ng Jeremias, ako ang Diyos ng lahat na tao. Lahat po tayong mga tao sa buong mundo, iisa ang Diyos na may-ari sa atin. Nakukuha ba ninyo yan? Iisa ang may-ari sa atin. Ngunit, ang nakakalungkot, hindi po lahat ng tao kumikilala sa Diyos ng langit na makapangyarihan sa lahat, na wala ikang mahirap sa Kanya. Ay, di ba totoo yan? Ay, mga Inchik, may Confucius. Yung mga Hindu, meron silang Buddhist. Yung iba, may mga Zoroastro. O yung mga nagsasabing mga Kristiyano daw, meron silang Mama Mary. Meron silang Kalunsad, Lorenzo Ruiz. Yan ang dinidiyos nila.
Ayon sa ipinakikilala pa man din ng mga banal na kasulatan, ano ang katangian nitong Diyos na buhay na nasa langit, na Diyos ng mga Israelita, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Ayon kay Propeta Isaias 46:11, ang ikalawang bahagi, ang Diyos na ito, mga tagapakinig at mga magulang, tignan ninyo ang dapat nating unawain tungkol sa Diyos ng langit. 46:11 sa bandang ikalawang bahagi ng talata. Oo, ang nagsasalita, ang Diyos ng langit. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ito pong Diyos ng langit na Diyos ng lahat ng tao, pero hindi naman pinaglilingkuran ng lahat. Meron silang ibang Diyos na kanilang ginawa. Ito po pala walang hindi makapangyayari. Kaya pagka pala kanyang sinalita, kanyang papangyayarihin. Pagka kanya palang ipinanukala ang isang bagay, gagawin niya. Kaya nga maging ang ating Panginoong Jesucristo nagpapatunay. Masisira ika ang langit, masisira ang lupa, ang aking mga salita ay hindi masisira. At kung bakit ang Panginoong Jesucristo, pinatutunayan niyang yung salita, pag nanggaling sa Kanya, hindi masisira, hayaan ninyong ipagpatuloy natin ang ating kaliwanagan, ang ating pag-aaral. Sa makatwid, ito'y nagpapakilala lamang na siya nga ay Diyos na walang katulad. Hindi ito magagawa ni Buddha, hindi magagawa ni Confucius, mga patay na po yun. Hindi makapagsasalita yun. Lalong hindi magagawa ni Mama Mary. Lalong walang kapangyarihan si Pedro. Matagal nang nabulok sa kanilang mga libingan. Siya po ay talagang tunay na Diyos na walang katulad. Totoo ba yan? Isaiah Kapitulo 40, versikulo 25. Kanino nga ninyo itutulad ako? Upang makapares ako niya, sabi ng banal. Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. Kanino ninyo itutulad ako para makapares ako niya? Wala nga pong kapares ang Diyos Ang Diyos nga po ay nag-iisa na buhay na Diyos. Ang Diyos na nasa langit. At alam natin kung ano ang tinatawag na Diyos. Ayon kay Apostol Juan, Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos walang laman at walang buto. Kanino mo ilalarawan ang isang Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto? Ayon po sa mga banal na kasulatan, ang Diyos po ay walang katulad. 40:25, napakinggan ninyong binasa ng inyong lingkod, kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ako niya? Sabi ng banal o sabi ng Diyos? At sa 40:26, tingnan ninyo ang pagpapatuloy ni Propeta Isaias. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Ito para matutuhan natin. Ang katunayan na talagang merong isang makapangyarihang Diyos na lahat ng kanyang ginawa ay hindi magagawa ng sino man, wala siyang katulad. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sino ang lumikha, lumalang ng mga ito. Tingnan daw natin yung araw, yung buwan, yung bituin, yung mga ulap, pati ng mga ibon na lumilipad sa langit, na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan. Tingnan ninyo yan, isipin ninyo. Ito raw Diyos na ito, mga kapatid, tinutuos niya sa bilang ang mga bituin, ang mga nilalang na nasa kalawakan at meron pala itong pangalan sa Diyos. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya ay malakas sa kapangyarihan, wala pong nagkukulang. Mga ginigiliw na tagapakinig. Siya nga po ang tunay na Diyos na
Walang dako na hindi niya kinaroroonan. Lahat ng dako kinaroroonan ng Diyos. Yung ang langit, alam niya yung mga bilang ng mga bituin dun. Sabi ng mga scientists, milyon-milyon daw yung mga stars, yung mga kukuti-kutitap ng mga bituin sa langit, hindi raw mabibilang. Pero ang Diyos, nabibilang, may mga pangalan pa yan. Siya po ang talagang tunay na Diyos. At wala pong dako na hindi niya kinaroroonan. Tunay ba yan? Buksan natin ang aklat ng Kawikaan ng lalaking si Solomon sa kanyang Kapitulo 15, versikulo 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ayan. Ang mga mata raw ng Diyos nasa bawat dako at binabantayan ang lahat, maging masama at ang mga mabubuting tao. Wala palang dako na mapagtataguan tayo. Hindi pala tayo makapaglilihim ng lahat ng ating ginagawa, masama at mabuti, hayag sa paningin ng Panginoon. Mga ginigiliw na tagapakinig. Totoo ba yan? Buksan natin, balikan natin si Propeta David. 139:1, aklat ng mga awit, hanggang 6 at 7. Basahin po natin. O Panginoon, Diyos, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Wala pong bagay na hindi nakikilala ang Diyos. Tandaan ninyo yan, no? Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Pati isip ng tao nababasa ng Diyos. Iyong sinisiyasat ang aking landas, ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking bibig, sa aking dila. Ngunit narito, O Panginoon, natatalastas muna ng buo. Isipin ninyo yan. Iniisip pa lang ng tao, ayon kay David, alam na ng Diyos ang nasa isip na kanyang iniisip. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-gilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Eto, 139:8 ng aklat ng mga awit. Kung sumampa ako sa langit, kung ako'y papanik sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Seol o sa libingan, narito. Ikaw ay naroon, hanggang sa libingan, nandoon ang Panginoon Diyos. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay hahawak sa akin. Kung aking sabihin tunay, natatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko, ay magiging gabi. 139:12, ang kadiliman man, hindi magkukubli sa iyo. Ang gabi man, ay sumisilang na parang, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapare sa iyo. Ibang klaseng Diyos ito talaga. Wala pong gabi sa Kanya, walang umaga. Lahat ng bagay nakikita niya, madiliman o uwi ka nga, takip siliman, umaga man, gabi man. At pumanik ako sa langit, nariyan ka. Matulog ako sa aking libingan, nandoon ka rin. Iniisip ko pa lamang, alam mo na. Wala kang katulad. Ang ibig lang ipakilala ni Propeta David, ang Diyos na buhay, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng bansa ng Israel. Ito po ang tunay na Diyos na siyang dapat nating maging kanlungan, kalakasan, saklolo sa lahat ng ating mga kapighatian.
huling mga katanungan po natin, papaano nga po baga tayong mga tao makatitiyak na itong aklat ng mga awit 46:1 na siya nating paksa, ang Diyos ay ating ampunan, kalakasan, handang saklolo sa ating kabagabagan, paano natin mapanghahawakang lubos ito? Hindi katulad ng mga taong sanglibutan na nagtatanong, nasaan ang Diyos natin? Marami nga tayong nakikita dyan Pagka kamukha nung dumating yung Typhoon Yolanda nung 2013, kung hindi ako nagkakamali, umiiyak yung mga ini-interview, nalunod po yung asawa ko. Yung mga anak ko ay nawala pong lahat. Nagiba po ang aming bahay. Yung konting ari-ari ang naipon namin, tinangay po ng malalaking mga alon. Ako lang po ang nabuhay. At tapos sasabihin, salamat na lamang po, nailigtas ko si Mama Mary. Yung iba naman, salamat po, nailigtas ko si Santo Niño. Anong klaseng Diyos yan? Kaya ang marami nagtatanong, sabi ni Propeta David, ang maraming mga bansa nagtatanong saan naroon ang kanilang mga Diyos. Bakit hindi sila iniligtas? Bakit hindi sila sinaklolohan? Bakit pinabayaan na magkawatak-watak silang mga mag-aanak? Mawasak ang kanilang sangbahayan. Sino nga po ito? O papaano nga tayo makatitiyak ayon sa itinuturo ng Santong Sulat na ang 46:1, ang Diyos ay ating maging ampunan, kalakasan, saklolo sa ating kabagabagan. 14:1 ng San Juan, pabayaan natin ang Panginoong Hesus ang magpaliwanag po sa atin. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano man tinatawag na Diyos? Nabanggit ko po kanina, San Juan 4:24 at 23, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Ngunit sinabi ng Panginoong Jesucristo, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit po gayon? Ano bang pagkakaiba ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo? Ang Diyos, Espiritu, walang laman at walang buto. Ngunit ayon sa Panginoon 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Sa makatwid, ang Panginoong Jesucristo, siya nga po ang Diyos. At kung paano siya naging Diyos, nagkatawan tao. San Juan 1:1 hanggang 5 at 14, nang pasimulay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa niya, at kung wala siya, kung wala yung berbo, walang nagawa. Walang bagay na nagawa na nagawa. Anong ginawa ng Diyos na berbo? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. At nang nangangaral nga siya, sinabi niya sa mga Hudyo, natuwa ang inyong ama na si Abraham, na makita niya ang aking araw, ako'y nakita niya at siya'y nagalak. Nagalit yung mga Hudyo, pupukulin siya ng bato. Wala ka pang 50 anyos, sasabihin mo nakita ka ng aming ama na si Abraham. Halos 1,000 ang agwat ninyo sa edad. Katotohanang sinasabi ko sa inyo ang wika ng Panginoon, bago si Abraham na inyong ama ay ako nga. Basahin ninyo, San Juan 8:56 at 58. Kaya nga ipinakikilala ni Propeta David na ang Diyos na ito ay talagang makapangyarihan sa lahat. Wala pa si Abraham, meron ng Diyos na ito. At kung sino ang Diyos na ito, at kung paano natin siya nakilala, ay nagpakilala nang siya'y magkatawan tao. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Kaya nga ayon kay Apostol Pablo, sa 9:15, ano ang tinatawag na kapangyarihan kung ating sampalatayanan ang Panginoong Jesucristo? Siya rin ang
espiritu na lumagay sa kalagayang tulad ng isang tao at nagpakilala sa pangalang Kristo Jesus, na ayon kay Apostol Pablo Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, bagaman siya nasa kalagayan Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, hinubad niya ito, ang kanyang pagka-Diyos hinubad. Nag-anyong alipin, nagkatawan tao nga. Nakilala nga na anak ni Maria at ni Jose Carpintero. At sa kanyang pagpapakumbaba, naging tapat siya. Siya mismo ang sumunod sa mga palatuntunan ng Diyos hanggang kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig. Yan bang pangalan na yan maikakapit mo ba yan? Sa sino man tao? Di hindi. Sa Panginoong Jesucristo lamang. Kahit yung Papa sa Roma, hindi mo naman dapat luhuran yun Yun ay tao rin. Ordinaryong tao, kamukha ninyo. Kamukha ko, na namamatay at walang kapangyarihan. Ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya nga sinabi niya, 14:1, huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kay sa Diyos. Magsisampalataya din naman kay sa akin. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Kailangan sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang 16:33 ng San Juan. Sa sanglibutan, meron kayong kapighatian, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating tanggulan, siya ang ating saklolo. Sa lahat ng ating mga kahapisan, kabagabagan, kapighatian, ayon sa itinuturo ng ating paksa. Ngayon, kung sinasampalatayanan na natin ang Panginoon na siya nga ang Diyos at wala nang iba, paano natin makakamtan ang kanyang tinatawag na kahabagan o ang kanyang pagliligtas? 9:15 Romanos. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. 9:16. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ayan. O, hindi naman porke ikaw ay magsasabing Kristiyano ka na, iglesia ka na ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid na Cirilo, ako'y bautisado na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nang mapakinggan ko po ang pangangaral na itinuturo ng iglesia ng Diyos sa internet, nagpabinyag po ako sa inyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin yata dinirinig ng Diyos ang aking mga pananalangin. Magnilay-nilay tayo. Napakaliwanag po. Sinasabi ng Diyos kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan. Ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Hindi porke iglesia na tayo ng Diyos kay Kristo Jesus tila hindi pa tayo pinakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin, magnilay-nilay tayo. Baka hindi tayo kinahahabagan. Baka hanggang ngayon iglesia ka nga ng Diyos, yung pala sa bunganga ka lang. Hindi ka pala naman naglilingkod sa Kanya. Ang ipal ng pananampalataya paimbabaw, pakitan tao lamang. Hanggang ngayon, bili ka pa rin ng ticket ng loterya. Maibigin ka pa rin sa salapi. Nagmamadyong ka pa rin. Nagmumura ka pa rin. Nambababae ka pa rin. Mga kapatid, tandaan ninyo, 9:16 ng Romanos, hindi sa may ibig. Lahat naman ng tao gusto makarating sa langit, di ba? Pero, hindi mangyayari. Ni hindi sa tumatakbo. Kung hindi sa Diyos na naaawa, kailangan kaawaan tayo ng Panginoong Jesucristo. Paano? Ecclesiastes 12:13, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ba ang isa sa ipinag-uutos ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo? San Juan 12:26.
Kung ang sino man tao naglilingkod sa akin, ayan po, utos ito. Kung ang sino man naglilingkod sa akin, ano ang ipinag-uutos ng Panginoon? Sumunod sa akin, utos ng Diyos yan. Kung saan ako naroon, doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao ay maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Sino nga ba Ama? Ako at ang Ama ay iisa, siya rin. Mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Kailangan sundin natin ang utos ni Kristo, sapagkat siya po ang Ama, siya ang Diyos. Ano ang utos niya? Kung saan siya naroon, doon siya. Doon tayong mga Kristiyano. Doon tayong mga lingkod ng Diyos. Kaya nga, kung sasabihin mong ikaw ay lingkod ng Diyos, pagkatapos wala ka naman pala sa kinaroroonan ni Kristo. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbaga ng iglesia. Pag binabanggit yung iglesia, ang ibig lang sabihin, katawan ng Diyos. Mga tagapakinig po namin, katawan ng Diyos, spiritual na katawan ng Diyos. At yun nga pong spiritual na katawan ng Diyos, ang ulo nga po ay si Kristo. Bakit po si Kristo naging ulo ng katawan ng Diyos? Siya po ang nagtayo ng iglesia. Sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Anyo 32, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, nang itayo niya ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia, ang katawan ng Diyos. Ano bang naroon sa katawan ng Diyos? 1:14 ng Colosos, na siyang kinaroroonan ng kapatawaran, na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Maliban nga po sa katawan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, wala pong kapatawaran. Baka mamaya sasabihin ninyo, anak din kayo ng Diyos. Kung tanongin kayo, kayo ba ay naroon sa katawan ni Kristo kung kailang? Kung saan sinasabi ng Panginoon, kung ang sino man gustong maglingkod sa akin, susunod sa akin, siya ang ulo ng katawan o ng iglesia. Ano bang iglesia kinaroroonan ninyo? Kami po ay binyagan sa Iglesia Apostolika Romana. Kami po yung mga Baptist, kami po yung mga Sabadista, kami po yung mga iglesia ni Manalong Tao. Si Kristo'y tao. Mga kapatid, kami po yung mga diksyonaryo ng Biblia. Wala ka pala naman sa kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo. Iglesia ng Diyos, katawan ng Diyos. Ano ang opisyal na pangalan? Unang Tesalonica 2:14. Kayo mga kapatid, nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yan po. At sino obispo dito? Ngayon nga ang wika ni Apostol Pedro, 2:25 ng unang Pedro, kayo'y gaya ng mga tupa na nangaliligaw. Nung araw, iniligaw tayo ng simbahang katoliko. Iniligaw tayo ng katolisismo. Iniligaw tayo ng protestantismo. Iniligaw tayo ng manalista. Iniligaw tayo ng diksyonaryo ng Biblia. Iniligaw tayo ng Baptist, ng Trinity, Pentecost, kung ano-anong pangalan. Kung saan ako naroon, doon doroon ang lingkod ko. Iglesia po ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Ang kailangang ating paglagakan ng ating kaluluwa. Sapagkat naririto ang Panginoon, siya ang pastor, siya ang obispo natin. Wala tayong obispong tao rito. Hindi kami manalista, hindi kami Soriano, hindi kami kung ano-anong pangalan na Papa sa Roma. Hindi. Diretso kami, ang obispo namin, pastor namin, Panginoon, Diyos, tagapagligtas namin. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Paano kami nakakatiyak na hanggang ngayon ang Panginoong Jesucristo, obispo, pastor namin, Diyos namin at Panginoon namin? Mateo 28:20. Ang wika ng Panginoong Jesucristo habang siya'y ipinapanhik na sa langit, naririto
ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen! Hindi po namatay ang Panginoon. Kaya nga, kapag tayo'y narito na sa spiritual na katawan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ano na lamang ang hinihintay ng Diyos na paraan ng pamumuhay na dapat nating isakabuhayan dito sa sanglibutan. Huling talata na akin pong babasahin, Mikas 6:8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, merong ipinakikilala sa ating mga tao. Alin yan? Kung ano ang mabuti, ayan po. Ano ba ang mabuti? Alam naman natin kung ano ang mabuti. Romano 7:12. Ngayon nga ang utos ng Diyos banal, ang utos ng Diyos banal, matuwid at mabuti. Ipinakikilala sa atin, kaya nga tayo tinuturuan Huwebes at gabi. Kaya nga kailangan tayong makikinig. Romanos 10:17, dumarating ang pananampalataya sa pakikinig at ang pakikinggan. Mga salita ng Panginoong Jesucristo. Tsaka lang tayo matututo ng mabuti pag nakikinig tayo ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi. Merong hinihingi. Hindi po ito, hindi po ito, wika nga sa pilitang ipinagduduldulan sa atin ng Diyos. Kaya nga merong tinatawag na paghuhukom Bagaman ibinigay sa atin ang hinihiling niya, kung gusto mong sundin, bahala ka. Marami nga nagsasabi sa akin huwag mo lamang kapatid na Cirilo, sisiraan ang aming iglesia, si Mama Mary, si Santo Niño, ang aming pagiging sabadista. Di bahala kayo. Itong pinakikilala namin sa inyo, ipinakikilala, itinuturo sa atin ng Diyos kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Na gumawa ka na may kaganapan. Sundin mo ng buong-buo ang utos ng Diyos. Ibigin ang kaawaan. Mahabag tayo. Sino kahabagan natin? Yung ating kapwa-tao. Pangalawang utos yan. Una, ibigin ng Diyos, buong puso, buong lakas, buong buhay. At ang ikalawa, ang wika ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang 2 tapyas na bato at ang mga propeta. Ayan lang ang kinauwian ng lahat. Ibigin natin ang kaawaan, maawa tayo. Mahabag tayo sa ating kapwa-tao. Ang unang-unang kaawaan, ang unang-unang kahahabagan, charity begins at home. Yung mga mahal muna natin sa buhay, mga magulang natin, asawa natin, mga anak, mga manugang, mga apo, kamag-anakan natin, pagkatapos yung mga kaibigan. Paanong paraan iibigin natin ang ating kapwa-tao? Ang wika sa Hebreo, sa kanyang 13:16, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral, to do good and to communicate. Forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased. Ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, at ang pamamahayag, huwag ninyong kalilimutan. Yan ang ipinakikilala sa Mika 6:8. Ibigin ang kaawaan, ipangaral natin ang ebanghelyo para ang kapwa-tao natin, una na nga ang ating mga mahal sa buhay, ay makasama natin sa langit. At ang huli, lumakad ka na may kababaan, be humble, nakasama ng iyong Diyos. Lalakad tayo nakasama ang ating Diyos. Saan natin gagawin ang paglakad? Kung saan ako naroroon, doon doro ng lingkod ko. Saan naroon ang Panginoong Jesucristo? Siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito tayo lalakad na kasama ng Diyos. Dito tayo mabubuhay na may kababaan ng kalooban
at may pag-ibig sa ating kapwa. Ipangangaral natin ang ebanghelyo ng katotohanan. At dahil nga dito, kung ito'y tutop din natin, matutupad sa atin ang sinasabi ni Propeta David sa ating paksa sa Huwebes ng gabing ito, awit 46:1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, ang Diyos handang saklolo sa kabagabagan. Ayan po. At saka makakatiyak tayo na meron tayong Diyos. Hindi natin itatanong kamukha ng mga taong sanglibutan. Yung mga sumasamba sa mga larawan, saan naroon ang Diyos natin? Ba't pinabayaang magkaroon tayo ng karamdaman? Bakit pinabayaang mahulog tayo sa hapis ng kalumbayan? Bakit pinabayaan ang ating mga asawa malunod sa malalakas na ulan at ang ating mga tahanan magiba sa mga sunog, sa mga lindol, sa kutakot-takot, nakapindakanan dahil nga sa paglilingkod ninyo sa mga patay na Diyos, sa mga Diyos-Diyusan. Ito po ang napakagandang aralin na itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. At tandaan ninyo ang sinasabi ng mga apostol, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang napakagandang aral. Nawa, wag lamang nating napakinggan, kung hindi matanggap natin upang mabago tayo sa lahat ng ating mga kalikuan sa buhay. Higit na nga, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya, magkaroon tayo na tunay na saklolo sa lahat ng panahon ng pangangailangan natin, magkaroon tayo ng tunay na Diyos sa loob ng tunay na katawan ni Kristo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat. Patagusin sa ating sariling mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan, salamat sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.